Sa paanan ng isang bundok na bihira ng puntahan ng mga tao, nanirahan si Mang Edro, isang lalaking halos buong buhay ay inialay sa paghahanap ng ginto. Payat na ang kanyang katawan, maitim ang balat sa tindi ng araw, at bakas sa kanyang mukha ang mahabang taon ng pagod at pagkadismaya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala sa kanyang mga mata ang pag-asa. Araw-araw, bitbit ang kanyang lumang piko at pala, umaakyat siya sa bundok. Doon, sa isang bahagi ng lupa na pinaniniwalaang may tagong kayamanan, paulit-ulit niyang hinuhukay ang lupa. Umaasang balang araw ay may matatagpuan siyang kahit kaunting ginto. Ngunit taon ang lumipas, wala. Maraming beses na siyang pinayuhan ng mga tao sa baryo na tumigil na. Sinasabi nilang sayang lamang ang kanyang lakas at panahon. May ilan pang nagsabing malas ang lugar na iyon at may kung anong nilalang na nagbabantay sa mga kayamanang nakabaon sa lupa. Ngunit para kay Mang Edro, hindi sapat ang mga sabi-sabi upang siya'y tumigil. May dahilan siya. Noong siya'y bata pa, madalas siyang ikwento ng kanyang ama tungkol sa kayamanang nakatago sa bundok. Ayon dito, may ginto raw na kayang bumago ng kapalaran ng sinumang makakatagpo nito. Ngunit hindi raw ito basta-basta ibinibigay. Kailangan ng tiyaga, tapang, at isang pusong hindi sumusuko. Lumaki si Mang Edro na dala ang pangakong iyon. Kaya kahit ilang beses na siyang nabigo, patuloy siyang bumabalik. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagsisimula ng lumamig ang hangin, muli siyang naghuhukay sa isang bahagi ng bundok na matagal na niyang pinupuntahan. Pawis na pawis siya at halos manghina na ang kanyang mga kamay. Isa na lang, bulong niya sa sarili. Isa na lang, tapos uuwi na ako. Ibinaon niya ang piko sa lupa nang may natitirang lakas. Ngunit sa halip na ang karaniwang tunog ng lupa, may kakaiba siyang narinig. Isang matigas na tunog, tila may tinamaan siyang bato. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang hinukay ang paligid nito. Habang unti-unting lumalalim ang hukay, may kaba at pananabik na sabay na bumabalot sa kanyang dibdib. Ngunit nang tuluyan niyang makita ang bagay na iyon, napabuntong hininga siya. Isa lamang itong malaking bato. Walang kislap, walang tanda ng ginto. Napaupo si Mang Edro sa tabi ng hukay. Ramdam niya ang bigat ng pagod at pagkabigo. Ganito na lang ba talaga? Mahina niyang tanong sa sarili. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Unti-unting dumidilim ang kalangitan. Nang akma na sana siyang tumayo at umuwi, may narinig siyang kakaibang tunog. Isang maliit na tinig. Bakit ka malungkot, Mang? Napalingon siya agad. Wala naman siyang nakitang tao. Guni-guni ko lang yata, bulong niya. Ngunit muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw na ngayon. Nandito ako. Napatingin siya sa tabi ng malaking bato. At doon niya nakita isang maliit na nilalang, halos kasing laki ng kanyang palad. Maputi ang balat nito, may mahabang buhok na tila kumikislap sa dilim.
at may suot na damit na yari sa dahon. Isang duwende. Napaatras si Mang Edro, halos mapatayo sa gulat. Ano ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang maliit na nilalang. Ako ang matagal nang nagbabantay sa lugar na ito. Hindi makapaniwala si Mang Edro sa kanyang nakikita. Buong buhay niyang naririnig ang kwento tungkol sa mga nilalang sa bundok, ngunit ngayon lamang siya nakakita ng isa. Totoo ka ba? Tanong niya, tila bata na hindi makapaniwala. Totoo ako, sagot ng duwende, at matagal na kitang pinagmamasdan. Napakunot ang noo ni Mang Edro. Pinagmamasdan? Oo, sabi ng duwende. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit kang bumabalik dito. Kahit pagod, kahit walang nakukuha, hindi ka sumusuko. Natahimik si Mang Edro. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Bakit mo ginagawa iyon? Tanong ng duwende. Huminga ng malalim si Mang Edro bago sumagot. Dahil may pangako ako sa sarili ko at sa pamilya ko. Gusto kong mabigyan sila ng mas magandang buhay. Ayokong habang buhay kaming maghirap. Tahimik na nakinig ang duwende. At naniniwala ka pa rin na may ginto dito? Tanong nito. Hanggat hindi ko nakikita na wala, maniniwala ako, sagot ni Mang Edro. Ngumiti ang duwende, tila nasiyahan sa kanyang narinig. Kung ganoon, sabi nito, marahil panahon na para tulungan kita. Nagulat si Mang Edro. Tutulungan mo ako? Tumango ang duwende. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng kayamanan ay ginto. Napakunot ang noo ni Mang Edro sa sinabi nito. Ano ang ibig mong sabihin? Ngunit hindi na sumagot ang duwende. Sa halip, tumalon ito sa ibabaw ng malaking bato at tumingin sa kanya ng may kakaibang ngiti. Bukas, sabi nito, bumalik ka dito. Doon magsisimula ang tunay mong paghahanap. At sa isang iglap, nawala ang duwende. Parang bula. Napatingin si Mang Edro sa paligid, pilit hinahanap ang maliit na nilalang, ngunit wala na ito. Nanatili siyang nakatayo roon, naguguluhan, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi pa tapos ang kanyang paghahanap. Madaling araw pa lamang ay gising na si Mang Edro. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang nakita niya. Ang batang duwende, ang mahiwagang tinig, at ang pangakong tulong. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o tunay na nangyari. Ngunit sa kanyang dibdib, may nagsasabing totoo ang lahat. Kaya bago pa tuluyang sumikat ang araw, muli niyang pinasan ang kanyang lumang piko at pala at naglakad patungo sa bundok. Habang siya'y naglalakad, kapansin-pansin ang kakaibang sigla sa kanyang mga hakbang. Parang nabawasan ang bigat ng kanyang katawan, at ang pagod na matagal na niyang dinadala ay tila pansamantalang nawala.
Pagdating niya sa lugar kung saan niya nakita ang duwende, nandoon pa rin ang malaking bato. Tahimik ang paligid, tila walang kakaiba. Napatingin siya sa paligid. Duwende? Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Lumapit siya sa bato at hinawakan ito. Pareho pa rin. Matigas, malamig, at walang bakas ng kahit anong kakaiba. Panaginip lang ba talaga iyon? Bulong niya. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng pag-asa, biglang may kumaluskos sa likod niya. Maaga ka ngayon. Agad siyang napalingon. Naroon ang duwende, nakaupo sa isang ugat ng puno, tila matagal na siyang hinihintay. Napangiti si Mang Edro, hindi na tulad ng dati na puno ng takot. Totoo ka nga, sabi niya. Hindi naman ako nawawala, sagot ng duwende. Ikaw ang minsan hindi naniniwala. Lumapit si Mang Edro. Sinabi mo kahapon na tutulungan mo ako, wika niya. Ano ang kailangan kong gawin? Tumayo ang duwende at dahan-dahang lumapit sa malaking bato. Ito, sabi nito habang tinatapik ang bato, ang unang susi. Napakunot ang noo ni Mang Edro. Bato lang iyan, kahapon pa iyan ang hinuhukay ko. Umiling ang duwende. Hindi lahat ng nakikita ay kung ano ang inaakala mo. Lumapit ito sa bato at inilapat ang kanyang maliit na palad sa ibabaw nito. Ilang sandali ang lumipas at biglang nagbago ang itsura ng bato. Unti-unting lumitaw ang mga guhit na tila ukit na parang matagal nang nakatago sa ilalim ng ibabaw nito. Napaatras si Mang Edro sa gulat. Ano yan? Tanong niya. Isang tanda, sagot ng duwende. Matagal nang nakatago, naghihintay ng tamang tao. Anong tanda? Ngumiti ang duwende. Tanda ng pagsubok. Natahimik si Mang Edro. Akala mo ba basta ka lang makakahanap ng ginto? Tanong ng duwende. Kung ganoon kadali, sana matagal na itong naubos. Napayuko si Mang Edro. Kung may pagsubok, sabi niya, handa akong harapin iyon. Tumingin ang duwende sa kanyang mga mata, tila sinusuri ang kanyang katapatan. Maraming nagsabi niyan, wika nito. Ngunit hindi lahat ay nagtatagumpay. Hindi ako susuko, sagot ni Mang Edro. Tahimik na tumango ang duwende. Kung ganoon, makinig ka. Lumapit ito sa bato at itinuro ang mga ukit. May 3 pagsubok na kailangan mong lampasan. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan, kundi sa lakas ng loob at linaw ng isip. 3 pagsubok, ulit ni Mang Edro. Oo, sabi ng duwende, at ang una ay magsisimula ngayon. Biglang nagbago ang hangin sa paligid. Lumamig ito at tila humina ang liwanag ng araw kahit umaga pa lamang. Napatingin si Mang Edro sa paligid. Ano ang nangyayari? Ito na ang simula, sagot ng duwende. Biglang nagliwanag ang mga ukit sa bato. Mula rito may tila usok na lumabas at unti-unting nabuo sa anyo ng isang tao. Isang matandang lalaki, kahawig ng kanyang ama.
Napaatras si Mang Edro, nanlaki ang mga mata. Ama, mahina niyang sabi. Tumayo sa kanyang harapan ang anyong iyon. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, malalim at tila may ibig ipahiwatig. Napahawak si Mang Edro sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay totoo o isang ilusyon lamang. Ngunit ang pakiramdam ay napakatindi. Ang unang pagsubok, sabi ng duwende, ay ang harapin ang iyong nakaraan. Napalunok si Mang Edro. Ano ang ibig mong sabihin? May mga bagay kang iniwan, sagot ng duwende. May mga pangako kang hindi natupad. Hanggat hindi mo iyon hinaharap, hindi ka makakausad. Napatingin si Mang Edro sa anyo ng kanyang ama. Naalala niya ang lahat. Ang mga panahong iniwan niya ang kanyang pamilya para maghanap ng ginto. Ang mga araw na hindi siya umuwi. Ang mga pagkakataong pinili niya ang paghuhukay kaysa ang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. Ama, bulong niya, ngunit nanatiling tahimik ang anyo. Kausapin mo siya, sabi ng duwende. Iyan ang susi. Nagatubili si Mang Edro. Ngunit alam niyang hindi siya makakatakas dito. Dahan-dahan siyang lumapit. Ama, patawad, sabi niya, nanginginig ang tinig. Pinili ko ang pangarap ko kaysa sa inyo. Akala ko, makakatulong ako sa ganitong paraan, pero mas lalo ko kayong napabayaan. Tahimik pa rin ang anyo. Ngunit unti-unti, nagbago ang ekspresyon nito. Mula sa malamig na tingin, naging mas malumanay ito. Napaluha si Mang Edro. Gusto ko lang naman maiyahon kayo sa hirap. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahang tumango ang anyo ng kanyang ama. At sa isang iglap, naglaho ito. Kasabay nito, nawala rin ang malamig na hangin at bumalik ang liwanag ng umaga. Napaupo si Mang Edro sa lupa, hinihingal at nanginginig. Ano ang nangyari? Tanong niya. Lumapit ang duwende. Natapos mo ang unang pagsubok, sabi nito. Napatingin si Mang Edro sa bato. Isa sa mga ukit ay naglaho. Dalawa na lang, dagdag ng duwende. Tahimik si Mang Edro, ngunit sa kanyang puso may nabawasang bigat na matagal na niyang dinadala. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may direksyon na ang kanyang paglalakbay. Tahimik ang paligid matapos maglaho ang anyo ng ama ni Mang Edro. Ang hangin ay tila bumalik sa dati nitong galaw, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may naiwan pa rin kakaibang bigat, hindi na kasing sakit ng dati, ngunit hindi pa rin ganap na magaan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at humarap muli sa duwende. Natapos ko na ang una, sabi niya, bahagyang paos ang tinig. Ano naman ang susunod? Tiningnan siya ng duwende, tila sinusukat ang kanyang katatagan. Ang pangalawang pagsubok, sabi nito, ay hindi na tungkol sa iyong nakaraan. Napakunot ang noo ni Mang Edro.
Kung hindi sa nakaraan, saan? Sa iyong puso, sagot ng duwende. Natahimik si Mang Edro. Hindi pa man siya nakakapagtanong, muling nagliwanag ang bato. Ang natitirang mga ukit ay kumislap, at ang lupa sa paligid ay tila bahagyang gumalaw. Biglang nagbago ang kanyang paningin. Sa isang iglap, wala na siya sa bundok. Napatingin siya sa paligid. Nasa loob siya ng kanilang lumang bahay, ang maliit at sira-sirang kubo na matagal na niyang iniwan. Paano? Bulong niya. Naroon ang kanyang asawa, nakaupo sa isang sulok, hawak ang isang lumang damit na tinatahi. Payat na payat ito at halatang hirap na hirap. Sa kabilang bahagi naman, ang kanyang anak ay nakahiga, tila may sakit. Nanlaki ang mga mata ni Mang Edro. Hindi ito maaari. Lumapit siya, ngunit tila hindi siya nakikita ng mga ito. Asawa, tawag niya. Anak, ngunit walang tumugon. Biglang narinig niya ang tinig ng duwende kahit wala ito sa kanyang harapan. Hindi ito alaala, sabi ng tinig. Ito ay maaaring mangyari. Napahinto si Mang Edro. Ano ang ibig mong sabihin? Habang ikaw ay narito, patuloy ang paglipas ng oras sa kanila, sagot ng tinig. Habang hinahabol mo ang ginto, unti-unti silang nauubos. Napayuko si Mang Edro. Parang may kumurot sa kanyang puso. Biglang umubo ang kanyang anak. Lumapit ang kanyang asawa at niyakap ito, halatang nag-aalala. Magtiis ka lang, anak, sabi nito. Babalik din ang iyong ama. May dala siyang pag-asa. Nang marinig iyon, parang may sumaksak sa dibdib ni Mang Edro. Hindi niya kinaya ang kanyang nakita. Lumuhod siya sa sahig, kahit alam niyang hindi siya nakikita. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam na ganito na pala. Tahimik ang paligid, ngunit ang sakit ay lumalakas. Muling nagsalita ang tinig ng duwende. May pagpipilian ka. Napatingin si Mang Edro sa paligid. Anong pagpipilian? Kung ipagpapatuloy mo ang paghahanap ng ginto, sabi ng tinig, may posibilidad na makuha mo ang iyong inaasam. At kung hindi, tanong niya, makakabalik ka sa kanila, ngunit walang kasiguraduhan na mababago ang inyong buhay. Napalunok si Mang Edro. Pipili ka, dagdag ng tinig. Pangarap o pamilya? Napatigil ang kanyang paghinga. Ito ang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Buong buhay niya, pinaniwala niya ang sarili na ginagawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanyang harapan ang katotohanan. Habang hinahabol niya ang pangarap, unti-unti niyang iniiwan ang mga taong pinakamahalaga sa kanya. Napatingin siya sa kanyang asawa at anak. Tahimik silang naghihirap. At wala siya roon. Kung babalik ako, bulong niya, baka hindi ko na mahanap ang ginto. Kung mananatili ka, sagot ng tinig, baka mawalan ka ng pamilya.
Napatakip siya sa kanyang mukha. Mabigat ang kanyang paghinga. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Hindi ko na kayang mawala sila, sabi niya, may paninindigan sa tinig. Mas mahalaga sila kaysa sa anumang ginto. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, unti-unting naglaho ang imahe ng kanyang bahay. Bumalik siya sa bundok. Naroon muli ang duwende, nakatingin sa kanya. "Tiyak ka ba sa iyong pinili?" tanong nito. Tumango si Mang Edro. Sagot niya, "Kung kailangan kong pumili, pipiliin ko sila." Ngumiti ang duwende. "Kung ganoon," sabi nito, "natapos mo na ang pangalawang pagsubok." Napatingin si Mang Edro sa bato. Isa na lamang ang natitirang ukit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng kaba. Sa halip, may kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang puso. "Isa na lang," sabi niya. "Oo," sagot ng duwende. "Ngunit ito ang pinakamahirap sa lahat." Napatingin si Mang Edro dito. "Handa ka na ba?" tanong ng duwende. Huminga siya ng malalim. "Handa na ako." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang ang huling pagsubok ang tunay na magpapasya ng kanyang kapalaran. Matapos ang pangalawang pagsubok, nanatiling tahimik ang paligid ng bundok. Ang hangin ay tila huminto at maging ang mga ibon ay parang naglaho. Tanging si Mang Edro at ang duwende ang naroon, nakatayo sa harap ng mahiwagang bato. Isa na lamang ang natitirang ukit. Ngunit kakaiba ang anyo nito. Mas malalim, mas komplikado, at tila may sariling liwanag. "Ito na ang huli," sabi ng duwende. "Seryoso ang tinig, ang pagsubok ng iyong kalooban." Napatingin si Mang Edro sa bato. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa bato at inilapat muli ang kanyang palad. Sa isang iglap, nagliwanag ang huling ukit, at kasabay nito, nagbago muli ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya napunta sa ibang lugar. Sa halip, may lumitaw sa kanyang harapan. Isang baul. Matanda, yari sa kahoy, at may bakas ng kalumaan. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang kinang itong ibinibigay, tila may nakatagong yaman sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Mang Edro. "Iyan ba?" bulong niya. Tumango ang duwende. "Iyan ang hinahanap mo." Unti-unting lumapit si Mang Edro sa baul. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ilang taon niyang pinangarap ang sandaling ito. Dahan-dahan niyang hinawakan ang takip. Ngunit bago niya ito mabuksan, nagsalita ang duwende. "Bago mo iyan buksan," sabi nito, "kailangan mong malaman ang kapalit." Napahinto si Mang Edro. "Kapalit?" tanong niya. "Oo," sagot ng duwende. "Hindi lahat ng kayamanan ay walang kabayaran." Napatingin siya sa baul, pagkatapos ay sa duwende. "Ano ang kapalit?" Tinitigan siya ng duwende ng matagal bago sumagot.
Kung kukunin mo ang laman niyan, sabi nito, magkakaroon ka ng kayamanang hindi mo na kailangang paghirapan. Napangiti si Mang Edro, ngunit hindi pa tapos ang duwende. Ngunit, dagdag nito, kapalit nito ang isang bagay na hindi mo na maibabalik. Unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano iyon? Mahina niyang tanong. Ang iyong katahimikan, sagot ng duwende. Habang buhay mong dadalhin ang bigat ng kung paano mo ito nakuha. Natahimik si Mang Edro. Hindi niya agad naunawaan ang ibig sabihin. Kung kukunin mo ang kayamanang ito, patuloy ng duwende, hindi ka na muling magiging payapa. Lagi mong aalalahanin ang mga pagsubok, ang mga pinili mo, at ang mga bagay na maaaring nawala sa iyong landas. Napatingin si Mang Edro sa baul. Pero, hindi ba iyon ang normal? Tanong niya. Lahat naman ng tao may pagsisisi. Umiling ang duwende. Iba ito, sabi nito. Ang kayamanang iyan ay hindi lamang ginto. Ito ay kapangyarihan. At ang kapangyarihang iyan ay may sariling bigat. Tahimik si Mang Edro. Unti-unti niyang inalis ang kanyang kamay sa baul. Kung hindi ko ito kukunin, tanong niya. Mananatili kang katulad ng dati, sagot ng duwende. Mahihirapan, magtitiis, at magpapatuloy sa buhay na walang kasiguraduhan. Napabuntong hininga si Mang Edro. 2 landas. Isang madaling buhay na may kapalit. Isang mahirap na buhay na walang katiyakan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, magaspang, sugatan, at pagod na. Naalala niya ang kanyang asawa at anak. Naalala niya ang kanyang pinili sa pangalawang pagsubok. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng baul. Ilang sandali siyang nanatiling tahimik. Pagkatapos, tumingin siya sa duwende. Kung kukunin ko ito, sabi niya, yayaman ako. Oo, sagot ng duwende. Pero kung hindi, patuloy niya, kailangan kong magsimula ulit. Oo, muling sagot ng duwende. Huminga ng malalim si Mang Edro. At sa wakas, nagsalita siya. Mas pipiliin ko ang buhay na alam kong akin, sabi niya. Kahit mahirap, kahit matagal, basta kasama ko ang pamilya ko at wala akong pagsisisihan. Natahimik ang paligid. Unti-unting naglaho ang baul. Kasabay nito, naglaho rin ang huling ukit sa bato. Bumalik ang liwanag ng araw. Napatingin si Mang Edro sa duwende. Tapos na ba? Tanong niya. Ngumiti ang duwende, isang ngiting puno ng kasiyahan. Oo, sabi nito. Natapos mo ang 3 pagsubok. Naramdaman ni Mang Edro ang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Hindi niya nakuha ang ginto. Ngunit pakiramdam niya, may mas mahalaga siyang natagpuan. Kung ganoon, sabi niya, ano na ang mangyayari ngayon? Tumingin ang duwende sa bato. Ngayon, sagot nito, makikita mo ang tunay na kayamanan. Unti-unting nagliwanag ang buong bato, mas maliwanag kaysa dati. At mula rito, may bagong liwanag na sumiklab, hindi nakakasilaw,
ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa. Napatingin si Mang Edro dito, puno ng pagtataka at pananabik. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Matapos maglaho ang huling ukit sa bato, nanatili si Mang Edro sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa liwanag na unti-unting lumalakas. Hindi ito tulad ng kinang ng ginto na kanyang pinangarap sa loob ng maraming taon. Iba ito, mas banayad, mas mainit, at tila may dalang kakaibang kapayapaan. Ano ito? Tanong niya, hindi maalis ang tingin sa bato. Lumapit ang duwende at tumayo sa tabi niya. Iyan ang kayamanang hindi nakikita ng mga mata, sagot nito. Ang kayamanang para lamang sa mga marunong umunawa. Napakunot ang noo ni Mang Edro. Hindi ko maintindihan, amin niya. Ngumiti ang duwende. Matagal mong hinanap ang ginto, sabi nito. Ngunit sa bawat paghuhukay mo, may natutunan ka, tiyaga, pagtitiis, at paninindigan. Iyan ang unang kayamanan. Napatingin si Mang Edro sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang lahat ng taon ng hirap, ang pagod, ang sakit, at ang walang sawang pag-asa. Ang ikalawa, patuloy ng duwende, ay ang iyong puso. Natutunan mong piliin ang pamilya kaysa sa kayamanan. Natahimik si Mang Edro. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga nakita niya sa pangalawang pagsubok, ang kanyang asawa at anak na naghihirap, at ang sakit ng pagkakalayo. Ang ikatlo, dagdag ng duwende, ay ang iyong kalooban. Pinili mong maging tapat sa sarili mo kaysa sa madaling daan. Huminga ng malalim si Mang Edro. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may halaga ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Pero, sabi niya, wala pa rin akong maiuuwi sa pamilya ko. Tahimik na tumingin ang duwende sa kanya. Sigurado ka ba? Tanong nito. Napatingin si Mang Edro sa kanyang paligid. Wala siyang nakitang ginto. Wala siyang dalang kahit anong bagay. Tila ganoon nga, sagot niya. Ngunit ngumiti ang duwende. Subukan mong hukayin ang lupa sa tabi ng bato, sabi nito. Napakunot ang noo ni Mang Edro, ngunit sinunod niya ang sinabi. Kinuha niya ang kanyang piko at dahan-dahang hinukay ang lupa sa tabi ng bato. Ang mismong lugar na ilang beses na niyang hinukay noon, ngunit wala siyang nakita. Ilang sandali lamang ang lumipas nang bigla siyang napahinto. May kakaiba siyang nakita. Hindi ito kasing kislap ng ginto, ngunit malinaw na may halaga. Isang maliit na kumpol ng metal, hindi purong ginto, ngunit tila isang bihirang mineral. Nanlaki ang mga mata ni Mang Edro. Hindi ito, bulong niya. Lumapit ang duwende. Iyan ang biyaya, sabi nito. Hindi sobra, ngunit sapat upang makapagsimula ka. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Edro ang natagpuan. Totoo ito, hindi ilusyon, hindi panaginip. Matagal na itong nandyan, dagdag ng duwende. Ngunit hindi mo ito nakita dahil nakatuon ka sa mas malaki. Natahimik si Mang Edro.
Unti-unti niyang naunawaan ang ibig sabihin. Sa sobrang paghahangad niya ng malaking kayamanan, hindi niya napansin ang maliliit na oportunidad na nasa harap niya na pala. Hindi mo kailangang maging pinakamayaman, sabi ng duwende. Kailangan mo lamang maging sapat. Napangiti si Mang Edro, bahagya. Salamat, sabi niya. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Umiling ang duwende. Hindi kailangan, sagot nito. Ang tanging hiling ko ay huwag mong kalimutan ang mga natutunan mo. Tumango si Mang Edro. Hinding-hindi, sabi niya. Unti-unting humina ang liwanag sa paligid. Napansin niyang ang duwende ay nagsisimulang maglaho. Sandali, tawag niya. Magkikita pa ba tayo ulit? Ngumiti ang duwende habang unti-unting nawawala. Kapag natuto kang tumingin sa paligid, lagi mo akong makikita, sagot nito. At sa isang iglap, tuluyan na itong naglaho. Tahimik ang bundok. Ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito ang lugar ng pagkabigo. Ito na ngayon ang lugar kung saan natagpuan ni Mang Edro ang kanyang tunay na kayamanan. Dahan-dahan niyang inilagay sa kanyang supot ang natagpuang mineral. Hindi man ito ang ginto na matagal niyang hinanap, alam niyang ito ang simula ng pagbabago. Bago siya umalis, muli siyang tumingin sa malaking bato. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kakaibang liwanag. Isa na lamang itong ordinaryong bato. Ngumiti si Mang Edro. At hindi na kita kailangang hukayin, bulong niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumaba ng bundok. Bitbit hindi lamang ang maliit na biyaya, kundi ang bagong pananaw sa buhay. At sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa paghahanap, kundi sa pagbuo. Tahimik ang umaga habang bumababa si Mang Edro mula sa bundok. Ang mga hakbang niya ay mabagal, ngunit may kakaibang gaan. Hindi na tulad ng dati na bawat hakbang ay may kasamang bigat ng pagkabigo. Ngayon, ang bawat galaw niya ay puno ng pag-asa. Mahigpit niyang hawak ang maliit na supot na naglalaman ng natagpuan niyang mineral. Hindi ito kasing kinang ng ginto, ngunit para sa kanya, higit pa ito sa anumang kayamanan. Pagdating niya sa kanilang baryo, kapansin-pansin ang mga matang nakatingin sa kanya. Sanay na ang mga tao na makita siyang bumabalik mula sa bundok na walang dala, pagod at tahimik. Ngunit ngayon, may kakaiba sa kanyang anyo. Hindi na siya mukhang talunan. Hindi rin siya mukhang naghahabol. Siya ay mukhang may natagpuan. Edro, may nakuha ka ba? Tanong ng isang kapitbahay. Ngumiti lamang siya. May nahanap ako, sagot niya. Hindi man ginto, pero sapat na. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang pangangailangang patunayan ang kanyang sarili sa iba. Diretso siyang umuwi. Pagpasok niya sa kanilang kubo, agad siyang napahinto. Naroon ang kanyang asawa, tahimik na nakaupo, at ang kanyang anak na nakahiga pa rin, ngunit gising na. Pareho silang napatingin sa kanya. May halong gulat at pananabik.
Edro, mahina ngunit puno ng damdamin ang tinig ng kanyang asawa. Hindi na nakapagsalita si Mang Edro. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa harap nila. "Patawad," sabi niya. "Matagal akong nawala at marami akong hindi nakita." Napaluha ang kanyang asawa. "Akala namin hindi ka na babalik," sabi nito. Umiling si Mang Edro. "Babalik ako. Palagi," sagot niya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. "Mula ngayon, hindi ko na kayo iiwan para sa isang pangarap na hindi sigurado," dagdag niya. Tahimik ang sandali. Ngunit sa katahimikang iyon, may kapayapaan. Ilang araw ang lumipas, nagsimula si Mang Edro na gamitin ang natagpuan niyang mineral. Ipinagbili niya ito sa isang mangangalakal sa kalapit na bayan. Hindi man ito nagbigay ng napakalaking halaga. Sapat ito upang makabili sila ng pagkain, gamot at ilang gamit sa bahay. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang pagbabago. Sa halip na bumalik sa bundok araw-araw, nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan upang kumita. Tinulungan niya ang mga magsasaka sa baryo, nagtrabaho sa bukid, at unti-unting natutong makontento sa simpleng kita. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya. Mas madalas siyang tumawa. Mas madalas siyang makinig. Mas madalas siyang naroroon. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, napatingin siya sa bundok sa malayo. Tahimik ito, tila walang nagbago. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya babalik doon bilang isang taong naghahanap. Ngayon, kung babalik man siya, ito ay bilang isang taong natuto. Napangiti siya. At sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tinig, parang pamilyar. "Natagpuan mo na." Napatingin siya sa paligid, ngunit walang tao. Ngumiti lamang siya. "Salamat," bulong niya. Alam niyang hindi na niya kailangang makita muli ang duwende upang maramdaman ang presensya nito. Dahil ang aral na iniwan nito ay mananatili habang buhay. At sa simpleng pamumuhay na kanyang pinili, doon niya tunay na natagpuan ang kayamanang matagal na niyang hinahanap. Isang buhay na may sapat, may pagmamahal, at may kapayapaan. Lumipas ang mga linggo mula nang tuluyang iwan ni Mang Edro ang kanyang paghahanap sa bundok. Ang dating araw-araw niyang pag-akyat ay napalitan ng simpleng pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat umaga, sabay silang kumakain. Sa bawat hapon, magkakasama silang nagpapahinga. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang perang nakuha mula sa mineral ay unti-unting nauubos. Kahit nagsusumikap si Mang Edro sa bukid at sa iba pang gawain, hindi sapat ang kita upang matustusan ang lahat ng pangangailangan nila. Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, napansin ni Mang Edro ang kanyang asawa na tila nag-aalala. "May iniisip ka," sabi niya. Nag-atubili ang kanyang asawa bago sumagot. "Kaunti na lang ang natitira sa atin," mahina nitong sabi.
Hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy. Natahimik si Mang Edro. Alam niya iyon. Matagal na niyang iniisip, ngunit pinipili niyang huwag munang harapin. May paraan, sagot niya, kahit hindi siya sigurado. Ngunit sa loob-loob niya, may bumabalik na dating boses. Ang boses na nagsasabing mas madali kung babalik siya sa bundok. Mas mabilis. Mas tiyak. O iyon ang iniisip niya noon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang asawa at anak na natutulog pa. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Napatingin siya sa bundok. Matagal siyang nakatayo roon, tila may hinihintay na sagot. Isang beses lang bulong niya, "Titingin lang ako." Ngunit bago pa siya makapaglakad, may tumawag sa kanya. "Edro!" Napalingon siya. Isang matandang kapitbahay ang papalapit. "May kailangan kami sa bukid," sabi nito. "Kulang kami ng tao. Maaari ka bang tumulong?" Napatingin si Mang Edro sa bundok, pagkatapos ay sa matanda. Sandaling naglaban sa kanyang isip ang dalawang landas. Ang isa, ang dati niyang nakasanayan. Ang isa, ang bagong pinili niya. Huminga siya ng malalim. "Sasama ako," sagot niya. Ngumiti ang matanda. Habang naglalakad siya papunta sa bukid, napansin niyang hindi na ganoon kalakas ang hatak ng bundok sa kanya. Hindi na ito ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Sa bukid, buong araw siyang nagtrabaho. Mahirap, mainit, at nakakapagod. Ngunit sa pagtatapos ng araw, may hawak siyang maliit na sahod, hindi malaki, ngunit marangal. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang anak. "Tatay!" Masayang sigaw nito. Napangiti si Mang Edro. Ibinigay niya sa kanyang asawa ang kinita. "Hindi man malaki," sabi niya, "pero galing ito sa pagsisimula natin." Napaluha ang kanyang asawa. "Sapat na ito," sagot nito. Sa gabing iyon, habang siya ay nakahiga, muling sumagi sa kanyang isip ang bundok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito puno ng pangako. Isa na lamang itong alaala. At sa katahimikan ng gabi, may muli siyang narinig na mahinang tinig. Ang tunay na yaman ay hindi minamadali. Napangiti si Mang Edro kahit nakapikit. Alam niyang tama iyon. Dahil ang bagong buhay na kanyang pinili ay hindi madaling daan. Ngunit ito ang landas na may saysay. Lumipas pa ang ilang buwan at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Mang Edro at ng kanyang pamilya. Hindi man sila yumaman, hindi na rin sila tulad ng dati na halos walang makain. Sa bawat araw na siya'y nagtatrabaho sa bukid, mas lalo niyang natutunan ang halaga ng sipag at tiyaga. Hindi tulad ng paghuhukay ng ginto na puno ng pangarap ngunit walang kasiguraduhan. Ang pagtatanim ay may kasamang pag-asa na nakikita. Unti-unting tumutubo, unti-unting namumunga. Isang umaga, habang siya ay nag-aararo sa lupa ng kanyang kapitbahay,
Napansin niyang kakaiba ang kalidad ng lupa sa isang bahagi ng bukid. Parang may kakaiba dito, bulong niya. Lumuhod siya at hinawakan ang lupa. Mas malambot ito, mas may sustansya, at tila mas madaling pagtamnan. Napaisip siya. Naalala niya ang bundok. Hindi ang ginto, kundi ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Kinabukasan, kinausap niya ang may-ari ng lupa. Pwede ko bang subukang magtanim sa bahaging iyon? Tanong niya. Nagulat ang may-ari. Sigurado ka? Sagot nito. Matagal nang walang gustong gumamit niyan. Tumango si Mang Edro. Gusto ko lang subukan. Sa tulong ng kanyang asawa, sinimulan nilang linisin at ihanda ang lupa. Hindi ito madali. Maraming bato, maraming ugat, at maraming pagod. Ngunit hindi sila tumigil. Araw-araw, sama-sama silang nagtatrabaho. Ang kanyang anak, kahit bata pa, ay tumutulong sa simpleng paraan, pagdidilig, pag-aayos ng mga gamit, at pagbibigay ng sigla sa kanilang dalawa. Unti-unti, naging maayos ang lupa. At nang sila ay magtanim, buong puso nilang ibinigay ang kanilang pag-asa sa bawat buto. Lumipas ang mga linggo. Sa una, tila walang nangyayari. Ngunit isang umaga, napansin ni Mang Edro ang maliit na usbong na sumilip sa lupa. Napangiti siya. Ayan na, bulong niya. Tinawag niya ang kanyang asawa at anak. Tingnan ninyo, sabi niya. Lumapit ang dalawa at nakita ang maliit na halaman. Hindi ito ginto. Ngunit sa kanilang mga mata, mas mahalaga ito. Iyon ang bunga ng kanilang pagsisikap. Habang lumalaki ang mga tanim, mas lalo nilang naramdaman ang pagbabago sa kanilang buhay. Hindi man agad-agad, ngunit unti-unti, nagkakaroon sila ng sariling ani. Sa unang ani nila, hindi man ito marami, sapat ito upang maipagbili at makabili ng iba pang pangangailangan. Masarap pala sa pakiramdam, sabi ng kanyang asawa habang hawak ang mga ani. Oo, sagot ni Mang Edro, dahil alam mong pinaghirapan mo. Isang hapon, habang sila ay nagpapahinga, matapos ang isang mahabang araw, napatingin si Mang Edro sa kanyang mga kamay. Hindi na lamang ito sugatan at pagod. Ngayon, ito ay puno ng kwento. Kwento ng pagbabago. Kung dati, sabi niya, hinahanap ko ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Napatingin siya sa kanilang taniman. Ngayon, nakikita ko ito sa ibabaw. Ngumiti ang kanyang asawa. At kasama pa tayo, dagdag nito. Tahimik silang nagtawanan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Edro ang isang bagay na matagal niyang hinanap. Kasiyahan. Hindi ito galing sa ginto. Hindi ito galing sa kayamanan, kundi sa simpleng buhay na kanilang pinaghirapan at pinili. At habang unti-unting lumulubog ang araw, napansin niyang ang liwanag nito ay kahawig ng liwanag na minsan niyang nakita sa mahiwagang bato. Ngunit ngayon,
Hindi na niya kailangang hanapin pa iyon, dahil ang tunay na liwanag ay nasa buhay na kanyang binuo. Habang patuloy na umuunlad ang simpleng buhay ni Mang Edro at ng kanyang pamilya, unti-unting kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kanyang maliit ngunit matagumpay na taniman. Marami ang namangha, lalo na ang mga nakakaalam ng kanyang nakaraan bilang isang lalaking matagal na nabigo sa paghahanap ng ginto. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang araw, may dumating na isang estranghero sa baryo. Matangkad, balingkinitan, at may matalim na tingin. Tahimik siyang nagmasid sa paligid, tila may hinahanap. Napansin niya ang taniman ni Mang Edro. Lumapit siya roon habang si Mang Edro ay abala sa pagdidilig. "Ikaw ba si Edro?" tanong ng estranghero. Napatingin si Mang Edro. "Oo," sagot niya. "Ano ang maitutulong ko?" Ngumiti ang estranghero, ngunit may kakaiba sa ngiting iyon, parang may itinatago. "Matagal ka raw naghukay sa bundok," sabi nito, "at bigla kang nagbago." Natahimik si Mang Edro. "Ganoon nga," sagot niya. Lumapit pa ang estranghero, tila mas lalo siyang sinusuri. "Hindi ako naniniwala na basta ka na lang tumigil," dagdag nito. "Sigurado akong may nakita ka." Napakunot ang noo ni Mang Edro. "Kung ano man ang nakita ko," sabi niya, "hindi iyon ang iniisip mo." Ngunit hindi kumbinsido ang estranghero. "Ako si Ramil," pakilala nito. "Isa rin akong naghahanap." Napatingin si Mang Edro sa kanya. "Kung ganoon," sagot niya, "alam mo na hindi madali ang landas na iyon." Ngumiti si Ramil. "Mas madali kung may gabay," sabi nito. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Mang Edro. May kakaibang kutob siyang naramdaman. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya. "Alam kong may tumulong sa iyo," diretsong sabi ni Ramil. "May nagsabi sa akin na may bantay ang bundok, isang nilalang na nagbibigay ng biyaya sa mga karapat-dapat." Nanlamig si Mang Edro. Hindi niya inaasahang may ibang nakakaalam. "Kung alam mo iyon," sagot niya, "dapat alam mo rin na hindi basta-basta ang kapalit." Ngunit ngumiti lamang si Ramil. "Ano man ang kapalit," sabi nito, "handa akong tanggapin. Sabihin mo lang kung nasaan." Umiling si Mang Edro. "Hindi kita matutulungan," sagot niya. "Hindi iyon para sa lahat." Nawala ang ngiti sa mukha ni Ramil. "Hindi para sa lahat o ayaw mo lang ipaalam?" tanong nito, may halong pagbabanta. Tahimik si Mang Edro. "Kung gusto mong pumunta sa bundok," sabi niya, "walang pumipigil sa iyo. Pero hindi ko sasabihin ang anumang alam ko." Sandaling nagkatitigan ang dalawa. Pagkatapos, tumalikod si Ramil. "Mahahanap ko rin iyon," malamig nitong sabi. "At kapag nangyari iyon, baka magsisi ka sa hindi mo pagtulong." Umalis si Ramil nang walang lingon-lingon. Naiwan si Mang Edro, nakatayo sa gitna ng kanyang taniman.
May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ng estranghero. "Ano ang iniisip mo?" tanong ng kanyang asawa. "May dumating na lalaki," sagot niya. Hinahanap niya ang bundok at ang lihim nito. Nag-alala ang kanyang asawa. "Babalik ka ba roon?" tanong nito. Tahimik si Mang Edro. Napatingin siya sa labas, sa direksyon ng bundok. "Hindi para maghanap," sabi niya, "kundi para siguraduhin na walang mapapahamak." Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tahimik siyang umalis ng bahay, dala ang kanyang piko, hindi bilang isang naghahanap ng ginto, kundi bilang isang taong may responsibilidad. Habang papalapit siya sa bundok, ramdam niya ang kakaibang bigat ng hangin. Parang may nagbago. Pagdating niya sa lugar kung saan naroon ang malaking bato, napahinto siya. Naroon si Ramil, at hawak nito ang isang bahagi ng bato, pilit itong sinisira. "Tumigil ka!" sigaw ni Mang Edro. Napalingon si Ramil. "Ah, dumating ka rin," sabi nito. "Hindi mo alam ang ginagawa mo?" dagdag ni Mang Edro. Ngunit ngumiti si Ramil. "Alam ko kung ano ang gusto ko," sagot nito. "At hindi mo ako mapipigilan." Biglang umihip ang malakas na hangin. At sa likod nila, unti-unting nagliwanag ang bato. May nagising. At sa pagkakataong ito, hindi ito tulad ng dati. Mas mabigat. Mas mapanganib. Napatingin si Mang Edro, puno ng pangamba. Alam niyang ang ginawa ni Ramil ay maaaring magdala ng kapahamakan. Hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat. Malakas ang ihip ng hangin sa paligid ng bundok. Ang dating tahimik na lugar ay napuno ng kakaibang tensyon. Tila may puwersang nagising mula sa matagal na pagkakatulog. Patuloy na sinisira ni Ramil ang bahagi ng bato, hindi alintana ang pagbabago sa paligid. "Tumigil ka na!" sigaw ni Mang Edro. "Hindi mo alam ang kapalit niyan." Ngunit tila nabingi si Ramil sa kanyang kasakiman. "Matagal ko na itong hinahanap," sagot nito. "Hindi ako titigil ngayon." Biglang nagliwanag ang bato, mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi na nagbibigay ng init at pag-asa. Ito ay malamig at mabigat. Napaatras si Mang Edro. "Hindi ito tama," bulong niya. Sa isang iglap, bumukas ang bahagi ng bato na pilit sinisira ni Ramil. Mula rito, may lumabas na maitim na usok na unti-unting kumalat sa paligid. Napahinto si Ramil. "Ano ito?" tanong niya, may bahagyang takot sa tinig. Ngunit huli na ang lahat. Ang usok ay unti-unting bumalot sa kanya, parang buhay na bagay na kumakapit sa kanyang katawan. "Aalis ako dito!" sigaw niya, ngunit hindi siya makagalaw. Pinanood ni Mang Edro ang nangyayari, puno ng kaba at awa. "Binalaan kita," sabi niya. Unti-unting lumuhod si Ramil, tila nawawalan ng lakas. Hindi ito ang gusto ko," bulong niya.
lumakas ang hangin. At sa gitna ng kaguluhan, may pamilyar na liwanag na sumipol. Isang maliit na anyo ang lumitaw. Ang duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakangiti. Ang kayamanan ng bundok, sabi nito, ay hindi para sa mga pusong puno ng kasakiman. Napatingin si Mang Edro sa duwende. May magagawa pa ba? Tanong niya. Tahimik na tumingin ang duwende kay Ramil. May kapalit ang bawat pagpili, sagot nito. Unti-unting humina ang sigaw ni Ramil. Hanggang sa tuluyan itong natigil. Sa isang iglap, naglaho ang usok. At kasabay nito, nawala si Ramil, parang hindi kailanman umiral. Bumalik ang katahimikan. Ngunit bigat na naiwan sa hangin. Nakatayo si Mang Edro, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ganito ba talaga? Mahina niyang tanong. Lumapit ang duwende. Hindi ko nais na mangyari ito, sabi nito. Ngunit pinili niya ang landas na iyon. Napayuko si Mang Edro. Kung sinabi ko sana sa kanya, bulong niya. Umiling ang duwende. Hindi lahat ay handang makinig, sagot nito. At hindi mo responsibilidad ang desisyon ng iba. Natahimik si Mang Edro. Unti-unti niyang tinanggap ang nangyari. Ngayon, sabi ng duwende, panahon na upang tuluyang isara ang lihim ng bundok. Napatingin si Mang Edro sa bato. Unti-unti itong bumalik sa dating anyo. Isang ordinaryong bato, walang liwanag, walang ukit. Hindi na ito magbubukas muli, dagdag ng duwende. Para sa kahit sino? Para sa lahat, sagot nito. Naramdaman ni Mang Edro ang kakaibang lungkot, ngunit kasabay nito ay kapayapaan. Natapos na ang lahat. Salamat, sabi niya, sa lahat ng itinuro mo. Ngumiti ang duwende, banayad. Hindi ako ang nagturo, sagot nito. Ikaw ang natuto. Unti-unti itong naglaho tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Mang Edro na ito na ang huli. Tahimik siyang tumayo roon ng ilang sandali bago tuluyang tumalikod. Habang siya'y bumababa ng bundok, hindi na siya lumingon pa. Wala na siyang hinahanap. Wala na siyang hinahabol. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ng kanyang pamilya. At sa yakap ng kanyang asawa at anak, tuluyan niyang naramdaman ang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Hindi siya naging mayaman sa ginto. Ngunit siya ay yumaman sa karanasan, sa aral, at sa pagmamahal. At sa bawat araw na lumipas, pinatunayan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nakabaon sa lupa, kundi nasa puso ng taong marunong makontento, magmahal, at mamuhay ng may dangal.